Okay. So magandang hapon muli sa inyong lahat, kasama na lahat ng mga kapatid na hindi nakasimba kanina, na-postpone natin sa Angono, at maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa lahat ng lugar na kilala tayo at masugid nating taga-subaybay at interesado sa ating patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik sa salita ng Panginoon. So I hope and pray na lumalago ang ating kaalaman sa lahat ng katotohanan at hindi ko tinatago na ako ay hindi perfecto. Kung kayo po ay may napunang hindi maganda o mali sa aking mga turo ay pwede po niyong sabihin direct sa akin, no? Wala pong masama para sa akin yun. Mahal ko kayo lahat at isang ating layunin ang unawain at tuklasin ang lahat ng katotohanan at ang katotohanan na yan ay galing sa Diyos sapagkat ang Diyos at ang Panginoon Kristo ang katotohanan. So ngayon po ang ating pag-aaralan ay kung bakit ang mga anghel sa langit ay walang sawa. Sabi sa Revelation chapter 4 verse 7, nakalagay dyan sa Revelation chapter 4 verse 7, and the four living creatures. Ito yung may sabihin natin siguro mga kirub, no? Guardian kirub na nagbabantay palibot sa throne ng Diyos na may mukhang agila, baka, leon at saka mukha ng tao. Sabi riyan, and the four living creatures, each of them with six wings, are full of eyes all around and within. Day and night, makita nyo, day and night, never cease to say, hindi sila nagsasawa na magsalita ng, Holy, holy, holy is the Lord Almighty who was and is to come. Yan. So, ang tanong ko, dumating sa aking sarili na nagkaroon ako ng katanungan, sabi ko, hindi ba alam ng mga angel na banal na ang Diyos? Bakit patuloy pa nila na sinasabi na holy, holy, holy ang Diyos, no? Kaya sabi ko sa introduction, why did the four living creatures around on each side of the throne never cease to say day and night, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. I know that all the angels in heaven knew that the Lord God is holy. So alam na nila, banal ang Diyos, no? At pangalawa, nung pinag-aralan natin yung about food, di ba? Clean and unclean food. So, dadagdagan ang kaalaman ko doon dahil bakit mahigpit ang Panginoon tungkol sa pagkain sa bayan ng Israel? Samantalang pagdating sa New Testament, ay agad sinabi ng Panginoon na mga bagay na pumapasok sa bibig ng tao ay hindi nakapag-defile, kundi ito ay nilalabas natin. Kundi ang nakapag-defile sa tao ay galing o nagmumula sa puso na siyang nilalabas ng tao. Ito ay ang mga kasamaan, wicked, covetousness, greed, paninira. So yun daw ang nakapag-defile o nagpapasama sa isang tao. Sa Bible, makikita ninyo, kahit na yung sinasabi ng mga propeta, no, na ang Diyos ay walang katulad, pero dinideklara ni propeta Isaiah, maging sa Exodus, no, na sinulat ni Moses, Exodus chapter 15, sabi rito ay, Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders. So, sino ang katulad mo, Panginoon? No? So, pansinin ninyo, no? Ito, marami hindi nakakaunawa. Pag sa Bible, sa English translation, ay nakasulat yung O Lord, no? At lahat ay capital letters. Ang original word niya, kasi very holy sa Israel ang pangalan ng Diyos
Ayaw nila na magkamali sila even sa pag-pronounce. So dumating na sa panahon nung muling natipon ang Israel, hindi na nila alam kung paano i-pronounce. Pero nakasulat pa rin ang pangalan ng Diyos doon sa kanilang libro. Yung tinatawag na tetragrammaton, 4 na letters. YHBH, no? Yod, He, Vav, He. Walang vowels yun. Kaya nga, iba-iba ang tawag nila. May nagka-translate na Yehovah, may nagka-translate na Yahweh. So ayaw nilang, sa mga Hudyo, ayaw nila yon na ibigkas. Kaya pinapalitan nila ng Lord. Pero pag sinerch mo yan sa original translation, iyan ay either na sinulat talaga sa Biblia na Yahweh o Jehovah ang kanilang nilalagay. Pero yun na nga, wala na nakakaunawa kung sino ang tunay na ang tamang pag-pronounce noon para hindi. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Yung fourth commandment, third commandment ba yun? Na thou shalt not use the name of the Lord in vain. Ganun ka kabanal yon. So, ang pinag-aaralan natin sa, kaya nga ang title ko rito nakalagay, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Sa isang pagkakataon, alam naman natin, alam ng anghel, na banal ng Diyos, no? Tayo lang sa lupa, hindi natin lubos maunawaan yung palaliman ng ibig sabihin ng pagiging banal ng Diyos. Pero sa langit, alam nila yon. No? Pero bakit kailangan, tanong, bakit kailangan ideklara? Even dito sa sinulat sa may Moises sa Exodus, patuloy na dinideklara nila, there is none like Him. Kinakanta nga natin, di ba? Walang katulad ng Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Talagang, bakit dinideklara niya yun? Bakit dinideklara niya? So nakalagay diyan, Exodus 15 verse 11, Who is like you, Lord, among the gods, who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders. For the Lord your God is God of gods, yun, no? Diyos ng mga Diyos, and Lord of lords, Panginoon ng mga Panginoon, the great and mighty and awesome God, who is not partial and takes no bribe. For the Lord is great, sa Psalm 95 verse 3, and a great king above all gods. 96 verse 4, Great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared among all gods. For all the gods of the people are worthless idols, but the Lord made the heavens. All worshippers of images are put to shame, who make their boast in worthless idols. Worship Him, all you gods. For you, O Lord, are most high over all the earth. You are exalted far above all gods. Napapansin nyo, no? May binabanggit ang nagsulat ng Psalm ng maliit na Diyos, ng mga maraming Diyos. For I know that the Lord is great and that our Lord is above all gods. Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. So, maging sa Isaiah, pinangalandakan ang sulat ni Isaiah, to whom will you compare? Sa ibang translation, compare or liken God. Kanino nyo may kukumpara ang Diyos? And what likeness compare with Him? So ang tanong, kanino nyo ikukumpara ang Diyos? Wala siyang pwedeng pagkumparahan. Alam niyo ba bakit? Even words, hindi siya pwedeng bigkasin ng words lang. Yan yung maunawaan kung bakit nung tinanong ni Moises, kung pagpunta ako sa bayan mo at tanongin nila, sino ang nagpadala sa akin? Anong sasabihin ko pangalan? Doon sinabi ng Panginoon yun, yung tetragrammaton. Tapos translate nila ng I am that I am. I am. So ngayon, naunawaan natin yung meaning ng I am kasi ginamit na ni Jesus Christ yun. Before Abraham was, I am. Ano pa? I am the light of the world. I am the bread of life. I am the living water.
So, ano ibig sabihin sa inyo nun? Siya lahat yun. Because He made all these things. Sa Kanya lahat nagmula yun. No? Kaya nga complete ka sa Kanya eh. Complete ka sa Kanya. Kapagkat Siya lahat ang pinagmumulan, no? Maging sa sulat ni Apostol Pablo, ng malalim yung pagkaunawa niya tungkol sa Diyos Ama at sa relasyon sa anak, kung bakit sinugo, sinasabi roon, Jesus Christ is the power and wisdom of God. So, paano yun? So, dito, sa sinulat ni Isaiah, kasi yung mga tao nung panahon ni Propeta Isaiah, ay lagi sila nagka-crops ng kanilang Diyos-Diyosan na hindi nila naiintindihan. Bakit ba willing-willing sila na sumamba sa mga nilikha ng kamay nila? Sabi riyan, an idol, a craftsman casts it, and a goldsmith overlay it with gold and cast for it silver chains. He who is too impoverished for an offering chooses wood that will not rot. So namili siya ng kahoy na hindi madaling mabulok. He seek out a skillful craftsman to set up an idol that will not move. So pinakita na ng salita ng Diyos, sasalagay siya ng idol, meaning idol na sasambahin, na hindi gumagalaw. O, sinasamba mo, hindi gumagalaw. Ha? Kung meron kang sense, ikaw gumagalaw, tapos sinasamba mo, hindi gumagalaw. Di pag humingi ka ng tulong, di nga siya gumagalaw. Di ba? Who brings princes to nothing, sabi riyan, and makes the rulers of earth as emptiness. Sa verse 23. Verse 25, to whom then will you compare me that I should be like him, says the Holy One. So ang nagsasalita rito, ang Diyos. No, sabi niya, kanino ba ako ikukumpara upang ako ay makatulad niya? Alam nyo ang Diyos pag naunawaan nyo, because He is unique. Walang katulad niya. Jealous siya. He is very jealous kapag mayroong ikinukumpare sa Kanya, sapagkat wala namang, sinabi niya, walang Diyos na katabi ko, walang Diyos na bago pa ako, at walang Diyos na darating. Maging sa labanan ng mga bansa noong unang panahon dahil sila nakipag-away na mayroong iniisip na basbas o guidance sa kanilang mga Diyos. Kaya pag nanalo sila, sabihin nila, ang Diyos namin na mas malakas kaysa sa Diyos nyo. May mga sinasabi pa na, hindi, pwede natin matalo yan, kalaban natin, katulad ng sinabi ng isang kalaban ng Israel, sinabi ng servant doon sa hari na, mahal na hari, ang kanilang Diyos ay Diyos ng kabundukan, kaya lagi tayong talo. Pero sa labanan natin sila sa kapatagan, matatalo natin sila. So sinabi rin ng Espiritu ng Diyos doon sa Israel, dahil sinabi nila na ako daw ay Diyos lang nakabundukan, hindi ng kapatagan, kaya tusubin nyo sila at awayin nyo sila, matatalo ko sila, bibigay ko sila sa iyong mga kamay sapagkat hindi lang ako Diyos nakabundukan, pati Diyos ako ng buong kalupaan. Yan, sinasabi. Pagdating sa bagong tipan, no, may kinikilala si Apostol Pablo na talagang maraming Diyos. No? Sabi ni Apostol Pablo sa pagtalakay niya patungkol sa mga pagkain na inaalay o sinasacrifice sa mga idols. So, nilinaw ni Apostol Pablo yan. Sabi ni Apostol Pablo, ang idols, ano yan? Made of wood, made of stone, made of metal, mamahaling metal man yan, gold or silver, no? So lahat yan ay mga gawa ng kamay. They are nothing, sabi niya. Walang ano yan. Huh? Sabi dito, has no real existence. No? Wala sila, wala naman talaga yan, walang kabuluhan. Parang siya sabi ni Apostol Pablo, walang kabuluhan yan. No? At ang totoo, there is no other God but one. Ito yung sinasabi niya, pinapaliwanag niya, ito yung Diyos ng Israel.
Sa verse 5, sabi rito, or for although they may be so-called gods in heaven and on earth, so kahit na alam ng mga tao sa isip nila, meron ng nakikilala silang maraming Diyos na nasa langit at maraming Diyos na nasa lupa, no? Sabi diyan, for although they may be so-called gods in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords. Ha? Yet for us, sabi ni Pablo, there is one God, pakinggan nyo ha, the Father, from whom all things and for whom we exist. So pansinin yung salita na ginamit ha, from whom, ibig sabihin, galing sa Kanya lahat. From whom? From. Galing sa Kanya lahat. Ha? At dahil sa Kanya, kaya tayo narito, nag-exist. And yet, yung ginamit niya kay Jesus Christ, and one Lord, the Lord Jesus Christ, through whom, ano ibig sabihin ng through whom? Sa pamamagitan niya, nag-exist at nagawa. So, malalim yun. Bakit sinabing through whom? Paano ba mag-create ang Diyos? Sino yung salita? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Si Jesus Christ yun. Kaya yun yung pagkakaintindi ni Apostol Pablo, na walang malilikha maliban sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Amen? So yan ang sinabi ni although maraming gods, no? Ngayon unawain nyo, no? Maliliit lang ang mga bersikulo, kukunti lang ang bersikulo tungkol sa pag-describe ng Panginoon sa mga activity ng mga angels, maging sa pagbagsak ni Satanas. Tandaan natin yan, no? Una, bibigyan ko, bago tayo dumating dito sa Exodus, sa Deuteronomy 32, bago tayo dumating dyan, may tatlong rebellion na nangyari na hindi natin masyadong nakikita o naunawaan sa Bible. Yung first rebellion, ito yung nasa Genesis. Si Satanas, no? Pero lilinawin ko sa inyo, naintindihan na rin natin nung nagkaroon ng Bible study about kay Satan. Maunawaan natin ang mga angels sa langit ay tinuturing ng Psalm 82 na anak ng Diyos. At makikita niyo kapag sila ay anak ng Diyos, naroon yung pangalan ng Diyos sa pangalan nila. El is God. Mikael. Ang meaning ng Mikael, who is like God. Gabriel. Ewan ko lang yung meaning ng Gabriel sa kanya. Hindi ka anak ng Diyos, ha? Anak ka ng magulang mo. So, tinan niyo, ha? Pagdating kay Lucifer, walang pangalan, ay binigay ang langit. Binigay ang Bible. Pero yung Lucifer, yun ay translation sa Latin ng Hallel sa Hebrew. Na ang meaning ng Hallel ay son of dawn, anak ang tala sa umaga sa Tagalog. And later on, pinikap na ng mga tao na yun talagang pangalan ni Lucifer. Ngayon, yung salitang Satan, hindi rin niya pangalan yun. Iyon ay adjective. Kasi ang gamit ng Hebrew sa salitang Satan is may laging nakabuntot na ha. Yung ha is sa English ay D. At yung meaning ng Satan ay accuser. The accuser. Iyon ay tumutukoy sa ginagawa. Hindi tumutukoy sa pangalan ng gumagawa. And yet, pagdating sa Revelation, kinuha at ipinangalan ng Diyos. Dahil ang Revelation na nagsulat, ang nagbigay ng salita doon ay ang Diyos. So ipinangalan na kay Satan sa Revelation doon. The old serpent,
the dragon, Satan, oh, lahat yung pangalan na niya. So makikita nyo, no? Kung ano ang itsura, kung ano ang gawi, kung anong asal, yun na yung nature niya, yun na yung pangalan niya. So yan ang naintindihan ko ngayon kung bakit walang pangalan si Lucifer ibinigay sa Bible. Kasi nga, sabi ng Bible, hindi na nila kinep yung first state nila. Yung mga angels na kasala, they did not keep their first state. Ang first state nila is good and holy. Nung nilikha ng Diyos ang mga anghel, wala namang accuser, walang kontrabida sa langit noon. Walang namumuna. And yet, sabi ng Isaiah 14, no? Nagpakataas yung kanyang, doon na nag-umpisa, na nagpakataas na yung kanyang sarili. Tingnan natin yung Isaiah, sinabi, ito yung first rebellion. Tandaan niyo yan, ha? Isaiah. Ayan. Ayan ang sinasabi riyan. How are you fallen from heaven? Ayan ha, hindi Lucifer ha, day star, son of dawn. How you are cut down from the ground. Sa ibang translation, morning star. Pero si Jesus, tinawag din ganyan, morning star. Pero iba ron. Anong pangalan ni Jesus Christ sa Bible? Not star. Bright morning star. Okay, sabi rito, ang description, you said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. Yung stars is metaphor ng angels. Tataas ko sa mga angels. I will set my throne on high. I will sit on the Mount of Assembly. Yung Mount of Assembly, ito yung Divine Council na pagpupulong ng Diyos. As far in the far reaches of the north, I will ascend in the heights of cloud. So pag may reference sa clouds, sino yung bumababa sa Revelation chapter 19 na nakasakay sa clouds? Jesus Christ. Sa taas pa siya ng clouds. Ibig sabihin, mataas pa siya kay Jesus Christ. And I will make myself like the Most High. Ito yung ambition nila. Ayun, hindi naman napapalitan ng Most High, kundi katulad ng Most High. Yan. So, yan yung first rebellion. Kaya naging na siya, naghahanap na siya ng dadayain, no? Ito yung naging ugali niya. Yung second rebellion, ito yung nangyari sa Genesis chapter 6. No? Bagamat sabi rin sa Bible, sa Genesis chapter 6, nadalian natin ito, kasi mahaba yung natin. Genesis chapter 6. Hello? Sabi riyan, when the daughters of men, when the sons of God, alam na natin to, no? Sons of God ay mga angels. When the sons of God saw the daughters of men are beautiful and attractive, kinuha nila yun. They took their wives as many as they choose. So mula dyan, sabi ng verse 4, the Nephilim were on the earth in those days and also afterward. Ano yung ibig sabihin afterward? After the deluge. Bago mag-deluge, nandun na yung mga Nephilim ay kaya-translate nilang giants. No? And afterwards, pagkatapos ng deluge, naroon pa rin dahil nakalaban nila David ito. But, so when the sons of God, sabi riyan, also afterward, when the Son of God came to the daughters of men, nung ang mga anak ng Diyos ay pumunta sa mga babae ng tao, at sila ay nagsilang ng mga anak. They bore children to them. Ano yung pinanganak sa kanila? These were the mighty men who were of old, a men of renown. No? Ibig sabihin ng renown, yung may name. Sikat yung pangalan, kinikilala. No? So, tandaan nyo, bakit ini-insist? Bagamat wala sa Bible, ang paliwanag tungkol sa demons. At pag pinag-aralan ninyo, ang Diyos ay lumikha ng angels, at iba yung mga klaseng angels, at ang Diyos ay lumikha ng tao.
Between that, wala. Saan nanggaling yung demons? Ito yung sinasabi ng maraming kasulatan ng traditions ng mga Hudyo, maging sa Book of Enoch. No? Ito yung mga giants na anak ng tao at ng fallen angels at nagsilang sila ng kakaibang tinatawag na hybrid. Kaya sila giants. Nung sila ay nilubog sa baha, namatay na sila. No? Pero may nag-survive pa rin doon. Marami na namatay. So tinawag sila ng mga disembodied spirits, mga spirit na walang katawan. And later on, nakikita ninyo, pagdating sa panahon ng Panginoon Kristo, ito yung kinakasawat ng Panginoon na paboritong sumalin sa mga tao. Nung pinalaya sila sa tao, hindi sila komportable, mas gusto pa nila sa baboy. Dahil hindi sila tao, hindi rin sila angels, sila ay in between. So parang makikita natin, inaalaw pa rin sila ng Diyos na maglipana dito sa mundo. Kasangkapan ni Satanas sa kanyang kaharian. So yan ang isang sensible na explanation about demons, kung saan nanggaling ang demons. Kasi hindi sila created, they are not created by God as demons. Kaya maraming tumatanggap noon, no? Magamat maraming churches at mga Kristiyano na hindi nila pinapansin yung translation. Ngayon, ito yung pangatlong rebellion dito sa Deuteronomy 32 verse 8. May binanggit ang Panginoon dito. Sabi sa Deuteronomy 32 verse 8, when the Most High gave the nations their inheritance, when He divided mankind, He fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. So ang tanong dito, kailan nangyari yung dinivide ng Diyos ang mankind? So isang possible na explanation dyan from the Bible is yung Tower of Babel. Nung binigyan sila ng iba't ibang mga wika, hindi na sila nagkaintindihan kasi ang intention ng Diyos, huwag sila magkumpulan, and later on, magkakaroon sila ng isang hari na magiging rebellious laban sa akin, katulad kay Nimrod. Kasi ang purpose ng Diyos from the beginning, go and multiply and fill the earth. Yung pa rin ang sinabi ng Panginoon kay Noah. Kumalat kayo at punan nyo ang mundo. Nagkumpulan doon sa Sinar. So, para ma-fulfill ng Panginoon yung kanyang plano, na kinalat sila. Pero may sinabi ang Panginoon. Ipinix ng Diyos ang mga border, ibig sabihin yung mga bansa na magiging bansa nila, itinakda na ng Diyos, pero ayon iyon sa bilang ng anak ng Diyos. So, ano ibig sabihin? May mga oversight na mga angels na inassign ng Diyos sa kanila. Possible ba yun? Yes, possible. Kasi ang Panginoon mismo at ang nakalagay dyan, no? When the Most High gave the nations their inheritance, He divided mankind, He fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. Sa verse 9, but the Lord's portion is His people, Jacob His allotted heritage. Sabi ng Panginoon sa inyo yan, pero ako, ito ang aking bayan. Nagagabayan ko. So nakita niyo? Ito ang bayan ko, nagagabayan ko. At ang isang prince dyan, chief ng angel, ay si Michael. Na sinabi ng Daniel, nung pumunta yung isang anghel bilang sagot sa panalangin ni Daniel, ako ay hinarang ng prinsipe ng Persia. Ito na yung sinasabi natin sa Daniel. Sino ba yung prinsipe ng Persia?
Hindi ito ordinaryong prinsipe na haharangan mo yung angel para hindi makarating kay Daniel. Kundi ito ay supernatural being na nagbabantay sa Persia. Na sinasabi niya, ito na yon. Ito na yung mga inassign ng Diyos ng mga sons of God na nagbabantay sa kanya-kanyang mga bansa. Oh, sila yon. But Michael, help me, your prince. O, kita mo? Ibig sabihin, prince ng Israel. Siya yung para sa Israel na hindi bumagsak. Pero yung lahat ng ito ay bumagsak. Ha? Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Psalm 82. Dito nilinaw ng Panginoon. Sa Psalm 82, sabi ng Panginoon, when God take His place in the divine council, ito yung sabi natin, yung pagpupulong ng Diyos sa langit, divine council. In the midst of the gods, He holds judgment. Nakita niyo, no? May binabanggit din ng mga Diyos. May Diyos na malaki at mayroong Diyos na maliit na pinupulong ng Diyos sa divine council. Ang sabi ng Diyos sa kanila, how long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Ito na yon. Bumagsak na sila dito. Ha? Give justice to the weak and fatherless, maintain the right of the afflicted and the destitute, rescue the weak and the needy, deliver them from the hand of the wicked. In verse 5 nakalagay rito, ito na yung naging setup ng mundo. They have neither knowledge nor understanding, they walk about in darkness. Ito na yung kalagayan ng mundo. All the foundations of the earth are shaken. Ibig sabihin, wala na sa kaayusan ang mundo kasama ng tao. Dahil lahat sila ay nasa kalikuan na, hindi man lang sila ginagabayan ng mga inasay ng Diyos na mga sons of God doon. Ha? Kaya hinatulan sila. Dito pa lang hinatulan sila ng Diyos. No? Kaya sabi ng Panginoon diyan sa 82 verse 6, I said, I said, you are gods. Oo, kinikilala ko kayo yung mga Diyos. Ha? At sinabi ng Panginoon, anak ng kataas-taasan, sons of the Most High. Malinaw yan, ha? Ang nagsasalita dito ay Diyos ang nagsasalita dyan. Yan yung ginamit ni Jesus Christ sa John chapter 10. Ha? Malinaw sa kasulatan ninyo na sinabi, kayo ay mga Diyos. Ha? Kung siya ay nagsabi na kayo ay mga Diyos, saan ang galing yung salitang kayo mga Diyos? Sa tunay na Diyos. Intindihan niyo? Sa tunay na Diyos. Kinot niya itong Psalm 82. Ito na yung judgment ng Diyos. I said, you are God, sons of the Most High, all of you. Nevertheless, kahit na kayo yung mga angel, you will die like men. Ito niyo? And fall like any prince. Then sa verse 82, kita nyo, ito na yung plano ng Diyos. Arise, O God, judge the earth, for you shall inherit all the nation. Pansinin niyo yan, ha? Babawiin ng Diyos uli ang mga bansa. I-inherit niya uli ang mga bansa. Ngayon, bakit maalala nyo, ano yung Great Commission ng Panginoong Hesus? Go ye and preach the gospel unto all. Iyan na yun. Ha? Iyan na yung pagpawi ng Panginoon. At yung arise, alam niyo arise? Babangon ba ang Diyos? Hindi naman bumabangon ang Diyos. Ano yung ibig sabihin sa inyo ng arise? Iyan ay resurrection ni Jesus Christ from the dead. Ang meaning niyan. Arise, O God. Okay? So, ano ibig sabihin? Itong mga inasay ng Diyos, they become gods of the nation. Kaya makikita ninyo mga bansa sa panahon ng Lumang Tipan, may Baal, may Asherah, may Zeus, may Hermes, may Ashur. Lahat may Diyos. Sa Egypt ka, 10 ang Diyos eh.
Ngayon, pansinin mo, ha? Ngayon, pansinin nyo. O, ito yung sinasabi natin. O, ano sabi ng Panginoon? Nung ano siya sa Exodus? Sabi ng Panginoon, yung last plague na dadalhin niya sa Egypt para palayain na yung kanyang bayan, for I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Papatayin ko lahat ng panganay ng mga Ehipto, hayop man at mga tao. And on all the gods of Egypt. Sa lahat ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Tingnan nyo ha, sa mata ng tao, ang Diyos-Diyosan, mga rebulto na iba-iba ang mukha. Ano pa kailan ng Diyos to sa rebultong mga... Naintindihan niyo ba yan? Yung mga Diyos-Diyosan ng mga tao, mga ano lang yun, mga bato, mga kahoy na inukit. Ano pa kailan ng Diyos to? Kaya sunugin ng tao yun. Hahatulan niya ba yun? Hindi. Kasi merong gumagamit doon sa mga idols na yun. Na siyang gustong-gusto na siya ang kumuha ng pagsamba at sacrifices ng mga tao. Diba? Kaya nga nilinaw ng Panginoon yan. Isa na kumukuha ng mga sacrifice diyan sa mga idols na yan, yung sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 32. They sacrifice, sabi diyan, no? They sacrifice to demons and not to God. Kapag sila nagsasacrifice sa mga idols, hindi diyan sa mga kahoy sila nagsasacrifice sila doon sa nakatira, doon sa mga idols na yun, which are demons. Yan. Okay? So kaya makikita ninyo, hindi rin pala gawa-gawa yung mythological knowledge ng mga European about Apollo, Thor, Zeus, yung mga Diyos-Diyosan nila doon. Iyon na idea na ibinigay ng fallen angels. Maging si Hercules, alam niyo ba yung istorya ni Hercules? Alam niyo ba yung salitang demiurge? Demiurge. Ang salitang demiurge ay Diyos. Pero anak siya ng Diyos sa tao. Ang tawag sa kanila ay demiurge. Oh. Sa kanila yun. Nasa ano nila. Nasa kultura nila yun. So meron pa ng pinanggalingan. May pinanggalingan pala. So yun sa Genesis chapter 6, nung nakipag-asawa, malinaw yun, hinatulan ng Diyos yun. Nakalagay dun sa 2 Peter. Yan ang sinasabi ni Pedro, yung mga nakipag-asawa. Sabi riyan, for if God did not spare angels when they sin, sino particular na angels na nag-sin dito? Hindi si Satanas. Si Satanas sa Job, going to and fro kasi alam niyo sa kwento kay Job? Saan ka nang galing? Satan, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Sabi ni Satan, baba at taas ako. Sumalaya si Satan. Pero itong angels na ito, hinatulan ng Diyos nang sila'y magkasala, but cast them into the hell. Itinapon sila sa hell. Yung hell dyan ay specific area doon sa impyerno na tinatawag sa Greek word na Tartarus. Mayroong certain place doon na pinagkulungan ng angel na tinatawag na Tartarus. So doon yan, doon sila i-confine, no? And committed them to chain, tinalikala sila of gloomy and darkness and to be kept until judgment. So, naka-reserve na sila sa final judgment sa dulo. No? Maging si Jude, sa Jude chapter 1 verse 6, kinot din niya ito, no? And the angels, ito yung sinasabi, ano pagkakasala ng angel? And the angels who did not stay within their own position. Ano meaning nun? Ang position nila, angelic beings sila, na spirit sila, hindi sila tao. And yet, may kakayahan silang
at may kapangyarihan silang mukhang tao. Nakita nyo? Lahat ng angels na nagpapakita, taong-tao. Di ba? Nung namatay ang Panginoon, may angels na nagpakita, umiiyak pa nga si Salome. Ilabas niyo ang Panginoon ko. Nasaan ang Panginoon ko? So, doon sa kwento ni Lot, nung pinuntahan siya ng mga anghel, bago sunugin yung Sodom and Gomorrah, doon mo makikita yung angel. May flesh kasi, hinawakan si Lot, itinakas silang ganyan. Hinugot sila. So, pwedeng makipag-liig yung angel sa tao kasi nahahawakan sila. Pinakain pa nga ni Lot sila eh. So, may kakayahan sila na mag-ano. Yun ang sinasabi ng Bible. Hindi nila pinatili na dalisay ang kanilang kalagayan na anghel, bagkos nagpakababa sila at nagmukhang tao at makipag salamuha sa mga tao, doon nag-produce ng offspring na mga Nephilim. And later on, sila yung mga naging demon dahil yung kanilang spirit ay hybrid. No? Okay? So, yan siya sabi natin, no? Maliliit lang na verse, pero pag pinagdugtong-dugtong, nagkakalinaw yung Okay? Pero yung inassign ng Diyos na sinasabi sa Deuteronomy chapter, yan. When the Most High gave the nations their inheritance, when He divided mankind, He fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. Ito, hindi pa hinatulan ng Diyos. Sila pa rin ang mga, although bumagsak na sila at naging Diyos na sila ng mga bansa, pero hindi pa rin sila hinatulan ng Diyos. Sila ngayon ang sinasabihan ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 6. Nalala niyo the whole armor of God? Yan. Nalala niyo? For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers. Nakita niyo? Sila na yun yung mga rulers. Sa rulers, authorities against cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of the evil in the heavenly places. Pakikita ko sa inyo, no? May drawing dito na nakuha ko tungkol dyan. Hindi ko alam kung makita ko pa. Hindi ko na makita. Ito yung angel. May isama rito. May isama rito. Hindi ko na ihanda eh. Saan ko na ilagay yan?
ko nakita. Hindi ko ata may download. Okay? So, yan na yung, sila na yung bumagsak ng mga tinatawag na principalities, rulers, principalities. Ang original word niyan ay, nalagay dyan, yan, arche. Yan. Number 1 is arche. Yan. Yan yung ginagamit ng, kapag ikaw ay pangunahin sa iglesia, archbishop. Yung kinuha yung salitang arche. No? Ibig sabihin yan ay first, foremost, ruler, or prince. Yan ang ibig sabihin yan. Pangalawa, against powers. Yung powers ay exousia, ibig sabihin magistrate. Wala pa dyan yung salitang dunamis, no? Dunamis. Against spiritual darkness of this world. And against spiritual wickedness in the high place. Ito na yung mga demons sa baba, mga spiritual wickedness in the high place. Napakarami yan. So, 4 na layer, no? Principalities, rulers, principalities, yan, powers, nandiyan sa kataasan. Yan ang yung hierarchy ng kaharian ni Satan. So, ano ibig ko sabihin? Since ang Diyos ang nagbigay doon sa mga sons of God or angels na silang mga siwa sa mga bansa, hindi siya katulad ng isang presidente na pag nagustuhan, hindi ko nagustuhan, oy, ang sama na ginagawa mo, umalis ka na sa position na yan. Sa Diyos hindi ganoon. Nung binigyan sila ng mga place, hindi sila pwede basta sabihan na matanggal. Ang paraan ng Diyos para matanggal sila, dahil inoccupy na nila, tandaan nyo, no, inoccupy na nila ang mundo. At meron silang kapangyarihan, authority sa mundo. Di ba? Naalala nyo yung sinabi ni Satan kay Jesus Christ? Di ba? Ibibigay ko ang lahat ng kaharian ito kung sasamba ka sa akin. So ano ibig sabihin nun? Kinikilala ng Diyos yung authority ni Satan. Para magapi ng Panginoon, si Satan, kailangan pumasok ang Panginoon dito sa mundong ito. Intindihan niyo? Ma-under siya. Ma-under siya sa batas ng mundo, pero hindi sa batas ni Satanas. Sa batas na pinairal ng Diyos sa mundo. Isa na riyan yung law, di ba? Ito yung sinasabi sa Galatia. Ano sabi riyan? Yan. Ayan, no? But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Saan siya kailangan isilang? Born of a woman. Para ma-fulfill yung virgin birth, di ba? And there, He must be born under the law. Kasi ang pinanghahawakan ni Satanas na kapangyarihan ay galing sa law. Ang mga nagkasala sa law ko, sabi ni Satan, ang mga nagkasala sa batas mo, Panginoon, sa akin. Binenta nila, may word sa Bible na ibinibenta natin ating sarili kapag tayo nagkakasala. Yan ang sinabi ng isang propeta kay Ahab. Why do you sold yourself to sin? Ibinibenta raw natin ating sarili sa diablo kapag tayo nagkakasala. Sa salita ng Panginoon, whoever sin is a slave of sin. So, nakita nyo? Yun yung legal na rights na hinahawakan ni Satan. Kaya kailangan pumasok siya ang Panginoon sa pagkakatawang tao para Hebrew chapter 2. Yan, no? Since therefore the children share in flesh and blood, Jesus Himself took the same things that through His death He might destroy the one who has the power of death, that is the devil. So, yun ang paraan. Hindi yung
Hindi yung pipitikin lang ni... narinig ko sa ibang pastor ang Diyos napakamangyarihan. Wala naman yung satanas na yan. Pipitikin lang yan. Hindi niya alam, may legal rights si Satan na pinangahawakan. So yan yung tanging paraan. Kasi necessary, hindi lang yung pagpunta niya rito para ipakita na siya ang owner, no? Kundi necessary na matupad din yung kautusan ng Diyos sa kaligtasan sa atin. Tayo ang ililigtas yung mga believers. Mabayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, magapi ang kapangyarihan ng dyablo at mabayaran din yung ating kasalanan para tayo ay makawala sa kapangyarihan ng batas ng kasalanan at ng kamatayan. Hindi natin naintindihan yan. Yan pinapaliwanag lang ni Apostol Pablo dahil binigay sa kanya yung karunungan na yun. Ngayon, ayan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Nung nag-triumph na si Jesus Christ over to the cross, na-cancel na yung ating pagkakautang by canceling the record of debt that stood against us, tayo ay may pagkakautang na dapat natin bayaran sa ating kasalanan. Pero yung lahat yun ay na-cancel dahil sa kamatayan ng Panginoon, sabi riyan, na tumatayo laban sa atin, which is legal demands, legal na hinihiling, this He set aside sa paanong paraan na pagtagumpayan ng Panginoon by nailing it to the cross. Ngayon, ano ang nangyari kapag ninail niya nang siya ay na-crucify at na-nail na sa cross, nabayaran na yung kasalanan, He disarmed, napawalan niya na ng kapangyarihan. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing them over Him. So nakita nyo, nag-undergo rin si Jesus Christ. Alam niyo ba yung moment na temptation sa Matthew chapter 4? Naalala niyo ba yun? Tandaan nyo, iba't ibang lugar yun, Nung dumating yung manunukso kay Jesucristo, dinala siya sa ilang, at sabi diyan, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. So sumagot ang Panginoon, it is written, man shall not live by bread alone. Bakit? Pag sumagot ang Panginoon, ginagamit yun sa kasulatan sa Lumang Tipan. Kasi ang may authority, hindi yung sasabihin niya. Ang may authority ay yung salita ng Ama sa Lumang Tipan na alam ni Satan. Salita ng Ama yun. Nakita niyo? Dito sa lupa, walang authority. Yung mga pinapractice ng mga pastor na walang authority yun kasi yung ginagawa natin, you Satan, walang authority yun. Ang may authority kay Satan, yung salita ng Diyos. At maintindihan natin, ginamit ni Jesus yun. Yung authority na yun, tinayuan ni Jesus Christ, kahit na siya ay anak ng Diyos, pero tinayuan niya yung salita ng Diyos. Ngayon, pangalawa, sa wilderness sila, dinala naman siya sa Jerusalem, doon sa tuktok ng templo. Sabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka, nag-quote na siya ng verse. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong subukin ng Diyos sapagkat nasusulat, sabi riyan, you shall not put the Lord your God to test. Ngayon, dinala si Jesus Christ sa isang napakataas na bundok. At sinabi sa kanya, pinakita sa kanya yung lahat ng kaharian. Ibibigay ko sa iyo to kung ikaw ay magbabow down sa harapan ko at sasambahin mo ako. Alam niyo, pag wala kayong alam sa Lumang Tipan, okay lang yung kwento na yan. Pero pag iyan ay may reference sa Old Testament.
Iyan ay pang-iinsulto. Yung pagsabi ni Satan na ganyan, ibibigay ko sa iyo, pang-iinsulto yan sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Kasi si Moises, nung bago siya mamatay, sinabihan siya, hindi siya makakarating sa lupang pangako. Dinala siya sa Mount Nebo, doon sa tuktok ng bundok na tinatawag na Pisgah. Ha? At pinatanaw sa kanya yung lupang aangkinin ng Israel. Ang sabi ng Panginoon, lahat yan ay ibibigay ko. Ginagaya ni Satan. Kasi siya na ang may-ari ng lugar na yon. Nakita niyo? The same. Parehas na description. Pero, kumakatawan si Satan na siya ang Diyos na magbibigay kay Jesus Christ. The same na Diyos na magbibigay sa mga Israelita ay pinakita ng Diyos kay Moises. The same na eksena. Pangalawa, ano eksena pa? Yung papunta sa Land of Promise, yung mga Israelita, dumaan sila sa lugar ng Moab. Sino ang famous doon? Si Balaam, tsaka si Balak. Ayaw papasukin ni Balak ang mga Israelita sa lupang pangako. Gusto niya i-curse ni Balaam. Alam niyo kung saan siya dinala? Dito rin sa bundok na ito, sa Pisgah. Sa pangatlong setting. Kasi sa isip ni Balak, hindi mag-curse ni Balaam dahil natatakot siya dahil ang Israel, kitang-kita niya ang Israel, ayos na ayos, pinapatnubayan ng Diyos, at sinasabihan siya ng Diyos, huwag niyang sumpa. Sa isip naman ni, natatakot ka lang, dadaling kita dito sa isang lugar. Ganun pa rin, bless niya. Pangatlong lugar, alam mo sabi ni Balak dito kita dinala, alam mo ba bakit? Kasi pag dito ka dinala, may sisilip mo yung kawan ng Israel na kapiraso lang. Makatakot ka lang isumpa dahil nakikita mo sila ng malakihan. Ito yon dito sa Pisgah. Dito na ngayon, nagkaroon ng final oracle si Balaam. Na sinabi niya, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Ang Diyos hindi nagpapabago-bago ng isipan na akala mo na kapag pumunta sa iba-ibang lugar, pwede na siyang magbago ng isip at masumpa na yung Israel. Ito rin yung bundok na yan. Nakita niyo? So nakikita niyo, taong gumagawa pero nandun yung diablo sa likod noon. Talagang tinututulan niya yung gawa ng Diyos. Okay? So, bakit muhing-muhi ang Diyos sa mga idol? Samantalang, sa totoo, mga kahoy lang yan at mga Yan ang unang command ng Panginoon. Huwag kayong gagawa. You shall have no other gods before me. You shall not go after the gods and the gods of the people around you. You shall not make gods of silver to be with me, nor shall make yourself a gods of gold. Pay attention to all that I have said to you and make no mention, makita nyo kung gaano kabanal, make no mention of the names of the God. Huwag man lang masambit ng bibig ninyo ang pangalan ng Diyos nila. You shall not bow down to their gods nor serve. Naintindihan niyo ba ito? Serve? Paano niyo mapaglilingkuran ng Diyos? Even ang Diyos-Diyosan. Kung sinusunod niyo kung anong gusto niya. Halimbawa, maghagis ka ng anak sa apoy para sa kanya. Halimbawa, maglagawa ka ng idols at lagay mo sa kariton at hilahin nyo. Yun yung serving. Yan ang gusto ng Diyos nila. Doon sila sa ganung paraan, sila nagsuserve. Lahat yun, abomination at kalapastanganan sa Diyos.
Kaya nga ang utos ng Panginoon diyan, you shall not bow down to their gods, nor serve or do as they do. Huwag niyong gagawin kung anong ginagawa nila, but you shall utterly overthrow and destroy and break their pillars in pieces. You shall not make no covenant. Huwag kayong makikipagtipan with them and their gods. They shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. For if you serve their God, it will be surely a snare. Magiging iyon ay bitag para sa inyo. Silo sa ano. Lest you make covenant with the inhabitants of the land when they war, no? After their gods and sacrifice their gods, you are invited, you eat of his sacrifice. So makita ninyo, no? Karaniwan, kapag sila nagsasacrifice, siyempre nagsasacrifice sila kasama ng mga pagkain. Talagang ginagaya nila yung ginagawa ng mga Israelita sa kanilang sacrifice. At tapos magkakainan sila. Pinaliwanag ni Apostol Pablo iyon ay pakikisa. So paano nagiging pakikisa? Nakikisa kasama doon na kayo ay nakikisa sa espiritu na meron doon. Kaya ayaw ng Panginoon na kayo ay makisama, makikain, makitumpukan doon sa mga yun. Kasi hindi lang yung celebration. Hindi lang yung kasiyahan. May power na bumabalot doon, which is the power of death, and even spirit na umahalo doon. Kaya yung kanilang mga practices ay kalapastanganan at karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Hindi naintindihan ng mga Israelita. Kaya nga may ikpit ang Panginoon. Huwag kayong magkukubet, huwag kayong kukuha ng mga gold galing sa altar nila, mga damit. Yung kasalanan ni Akan. Diba? Kumuha si Akan, tinago niya sa kanyang tent. Kaya lahat ng buong pamilya niya hinatulan na batuhin. Ngayon, titingnan mo, Lord, ba't ang lupit mo naman? Pati yung mga anak nila, sinama mo yung buong samayan, wala namang kinalaman yun. Hindi natin naiintindihan yung defilement. Pag kumuha ka, madidefile ka, kasama ng mga kasama mo, madidefile kayo, hindi mo naiintindihan yun. Kasi mayroong kapangyarihan at may espiritu doon sa mga bagay na yun. Kaya nga, bili ng Panginoon, touch no unclean thing. So kayong ihipo ng mga bagay na madumi. Yung madumi, hindi madumi sa tingin natin, madumi sa tingin ng Panginoon. At ang madumi sa paningin ng Panginoon ay lahat ng mga bagay na pertaining sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat lahat yun, pwede natin sabihin sa panahon natin ngayon, lahat yun ay satanic. Satanic. Occultism, satanic. Magic, satanic. Fortune telling, satanic. Necromancy, ano ba yung necromancy? Medium, na tumatawag sa patay. Gano'n. Tapos ang tawagin niya, espiritu ng patay. Sasabihin yung ano mo, may ikukonsulta yung buhay sa namatay niyang ninuno. Siya naman sasabihin, siya naman ang gagamitin para. Lahat yun satanic, evil spirit. Iyon ang madumi sa Diyos. Kasi lahat yun pertaining sa death. Hindi natin naintindihan. Lahat yun ay pertaining sa kingdom of darkness. Kaya nga sabi ng Panginoon, ma-defile kayo. Kaya ang ano ng Panginoon sa ano dyan, sunugin yan, destroy totally. Devote nyo sa destruction yung mga bagay na yan. Sunugin nyo lahat yan. No? Kaya nga sabi, maging doon sa mga tao, mga bansa, ang sabi ng Panginoon, you shall consume all the people that the Lord your God will give over you. Your eye shall not pity on them, neither shall you serve their gods for that would be a snare to you. The carved images of their gods you shall burn with fire. You shall not covet the silver or gold that is on them, or take it for yourself, lest
you be ensnared by it. For it is an abomination. Alam niyo ba yung abomination? Karumal, dumal. Hindi lang nagdidiri kang madumi. Hateful, nakakagalit pa sa mata ng Diyos. No? Abomination to the Lord. You shall surely destroy all the places where the nations whom you shall dispossess serve their gods on the high mountains and on the hills. You shall tear down their altars and dust them in pieces, their pillars, and burn their asherim with fire. You shall chop down the carved images of their gods and destroy them, their name and out of the place. Ngayon, sinabi ko sa inyo, tuwan-tuwa tayo sa magician. Yung magician, hindi siya makapag-magic without the power of the demon. Sa Revelation, sinabi ng Book of Revelation, nung lumabas yung mga demon sa bibig ng beast, ng false prophet at ng Antichrist, katulad ng Prague, yung demon spirit na yon. At sinabi ng Bible, these are the one that make miracles and wonders. So, yun ang mga spirit na nakakagawa ng mga magic. Kaya huwag kayong mamangha sa mga magician dahil magaling sa mga magic. Napapawala nila yung mga bagay. Kaya siya nakapaghuhula sa Acts 16, yung babae, dahil mayroong spirito siya ng divination na sinaway ni Apostol Pablo nung nawala yung espiritu, hindi na siya nakapanghula. So yun ang masama doon, yun ang evil na ayaw ng Panginoon na kayo ay mahawa. Kaya sila nakakagawa mo. So lahat yun ay sinasabi ng Panginoon na huwag kayong pupunta sa mga lugar na yan. Even yung mga Diyos-Diyosan, sinasabi natin, wala namang halaga yan, Diyos-Diyosan yan. Pero pansinin ninyo, no, sinasabi sa Sekaraya, pansinin niya, Sekaraya 10:2. Oh. Sabi riyan, Sekaraya 10:2, for the household God after nonsense. Ano ba yung after? Ano yung after? Nagsasalita. Yung household God, ang translation diyan, household gods, sa original word niyan, ang tawag diyan, teraphim. At ang teraphim ay yung mga idols na maliliit. Pwede siyang malaki. Mga idols na maliliit. Ito yung idols na tinago ni Rebecca ata, o ni Diyos ng tatay niya. So, ano ibig sabihin nun? Nakakapagsalita niya. Kasi may espiritu. Yan ang sabi ng Kaya gusto nila yan, nakakakonsulta sila. Yung mga nagpa-practice ng occultism dyan, meron yan. Nakakakonsulta sila doon dahil sinabi talaga ng Bible, nagsasalita sila. Intindihan nyo yan. Kaya hindi mo wala sa kanila yan. Kasi iyan ang tanging paraan na makakonect sila sa Espiritu sa kabila, which is not the Spirit of God. At ang ayaw ng Diyos dyan na kayo ay makakonekta sa Espiritu na hindi galing sa Diyos. Kasi bibigyan kayo, nagsasalita daw ng walang katuturan, utter nonsense. The diviners, ito yung gumagawa, the diviners sees lies, o magbibigay sa inyo ng mga pangitain na mga kasinungalingan. They tell false dreams and give empty consolation. Magbibigay sa inyo ng mga bulaang, mga panaginip. Kaya nakita ninyo, may mga false prophet. Kaya galit ang Diyos sa false prophet kasi ang prophet, pinaniniwalaan ng mga Israelita na talagang galing sa Diyos. Ay kaso, nagsasalita sila sa ibang espiritu.
Pero kung sila ay mga wizard, mga sorcerer, hindi talaga sila lalapitan ng mga Israelita kasi alam nila na yung mga wizard, mga sorcerer, mga magician, hindi talaga sa Diyos yan. Pero pag na-claim ka na ikaw ay prophet, mas delikado yon. Kaya nga ang utos ng Panginoon dyan sa Old Testament, pag may nakita kayong mga false prophet at niyayaya yung inyong bayan na sumunod sa Diyos na hindi kilala ng inyong mga ninuno, batuhin nyo na yan, patayin nyo na yan. Okay? So yan ang ayaw ng Panginoon. May kakayahan, unahin nyo, no? May kakayahan ng tao pala sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang mga occultism at mga ano, na makakonect sa pamamagitan ng mga idols na yan at iba't ibang paraan pa sa mga spirit na hindi espiritu ng Diyos. At yan ang ginagawa, Iyan ngayon ang ginagawa at gawain ng lahat ng mga bansa dahil may Diyos sila na hindi tunay na Diyos at yan ang paraan nila ng pagkonsulta. Diyan nagalit ang Panginoon sa isang hari. Pinasalubong siya kay isang propeta. Pupunta siya kay Ekron, Diyos ng Pilistino. Sabi na, anong salita ng Diyos na sinabi sa propeta? O konsulta ka ba kay Ekron dahil walang Diyos ang Israel? May Diyos ang Israel, ayaw lang nilang konsultahin. Ngayon, hindi ka na babangon, diyan ka na mamamatay sa iyong higaan. Sabi ng Panginoon sa kanya. Kasi ayaw ng Diyos na pumusulta kayo dyan. So yung tanong natin kanina, why ang Diyos ay nagsasabi ng holy, holy, holy? Ngayon, naunawaan nyo na yung mga bagay na karumal-dumal sa Diyos. Kasi lahat ng mga fallen angels na bumagsak, lahat ng gawa nila ay binibilang na sa kaharian ng dilim at sa kapangyarihan ng kamatayan. Ang Diyos ay, ang kapangyarihan niya ay buhay at kabanalan. So magkahiwalay yun. Lahat ng activity dyan, lahat yan ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Diyan nyo na kayo maintindihan bakit pati pagkain, pananamit, ay iniiba ng Diyos sa bayan ng Israel para huwag silang matulad sa mga practices at manner of living na ginagawa ng mga pagano. Kasi, kung maunawaan ninyo, kung ano ang Diyos mo, magre-reflect yan sa klase ng buhay ng kanyang tao. Ulitin ko. Kung ano ang Diyos mo, magre-reflect yan sa klase ng buhay kasi may alituntunin ng Diyos mo. At yung alituntunin ng Diyos mo, yun ay ibibigay sa kanyang mga tao para ipamuhay. Kung matino at malinis at banal ang Diyos mo, magiging banal ang mga tao dahil sa kanyang mga commandments. Yung mga fallen angels, bumagsak na yun sa kanya-kanya. May kanya-kanya sila sariling paraan na pagiging Diyos, yung mga fallen angels. Kaya mayroong Diyos na ang gusto niya, yung mga bata, isacrifice sa kanya. Di ba? Meron naman na Diyos na ang gusto niya, alaswaan, puro sayawan na nakahubad. Meron naman Diyos na ang gusto niya, inuman. Nakita niya? Ngayon, dito mo na ngayon maintindihan. Bakit sinasabi ng Diyos? Pag inangkin mo kasing ikaw ay Diyos at tinutulad mo yung sarili mo sa akin, iba ako, sabi ng Panginoon, there is none like me. Kaya niya hinahatulan yung mga gustong maging Diyos pag tinutulad nila sa akin. Ako banal, malinis, matino. Naintindihan niyo na ngayon? Tingnan niyo ang ginagawa niyo sa mga tao niyo, sa mga bayan na pinabantay ko sa inyo. Saan sila lahat bumagsak? Sa anong klaseng pagsamba meron sila? Hindi nga sabi ng Panginoon, hindi nga dumating sa isip ko na i-sacrifice niyo ang inyong mga anak. Hindi ginagawa ninyo. Ang sabi ng Panginoon, tinutularan niyo pa yung mga gawain ng mga bansang yan na kinamumuhian ko. Even they sacrifice their own children to their God. Kaya sinasabi ng Panginoon, I am holy. Sa langit, I am holy. Sa lupa,
Be holy for I am holy. Iba ako. Kaya magiging iba rin kayo. Huwag kayong tutulad sa mga gawain ng mga tao na may ibang Diyos. Iyon ang sinasabihan ng Diyos, there is none like me. Diyos sila pero hindi sila Diyos katulad ko. Diyos sila. Ayan, makikita ninyo sa kanilang buhay at activity at pagsamba kung anong klaseng Diyos sila. Saan nila dinadala ang kanilang bansa at ang mga tao na sumasamba sa kanila. Sa kabanalan ba? Tingnan nyo hanggang ngayon. Tingnan nyo ang Hinduism. Tingnan nyo ang mga guro nila, kung anong itsura ng guro nila. Nakakatakot. Kasi ang Diyos nila nakakatakot. Maraming kamay. Intindihan niyo? Tingnan niyo ang Diyos sa Middle East. Habang pumapatay sila ng tao, sinisigaw pa nila yung pangalan ng Diyos nila. Kaya sabi ng Panginoon, piliin ninyo, sasambahin ninyo kung sino sasambahin ninyo. Kasi kung sino ang sinasamba ninyo, matutulad kayo sa sinasamba ninyo. Kaya nga sinasabi, ina-idol mo ina-idolize mo Ngayon, dyan mo na ngayon maintindihan kung bakit sinabi ng Panginoon, holy, holy ako. Kasi meron talagang ibang Diyos na mga bansa. At yan ay mga fallen angels. Kanya-kanya sila. May Zeus, may Hermes, sa kabila naman may Egypt, sa kabila naman may Asherah. So kanya-kanya sila. Puro sila Diyos lahat doon. So tingnan mo naman ang mga bansa nila. Even sa kanilang pag-aaway, mas malakas ang Diyos namin kasi Diyos kami na kabundukan. Gano'n na. Kayo yung Diyos na kapatagan. No, kita nyo? Naging Diyos sila. Kanya-kanyang Diyos sila. So naunawaan mo na ngayon. Sila yung sinasabi ni Pastor Pablo, principalities and powers na nariyan. At ang tanging paraan para sila ay matanggal sa pwesto at mapawalan sila ng kapangyarihan ay sa kamatayan lang ng Panginoon. Pero tingnan niyo to ha. Nung nagkatawang tao ang Panginoon at nag-umpisa na yung ministry niya, ano ang una niya kagad? Pumunta siya. Kaya nakikita ninyo, no? Sa Judea, basahin ang Bible, wala activity ang Panginoon ng exorcism. Pero nung lumabas siya, papunta sa Gentile, sa Samaria, Gentile of Galilee, doon ay may nag-aalaga ng baboy at doon na mayroong taong natutulog sa sementeryo na hindi nila mapigilan. Doon nagpalayas ng masamang espiritu, unclean spirit. Iyon yung sinasabi natin sa Bible ng mga demons na alam nila, sabi nila, ha? Pumarito ka ba para sirain kami at ihulog mo na kami na wala pa sa oras? Kilala ka namin. Ikaw ang anak ng the Holy One of God. Sabi ng mga demons. Kilala nila yun. Alam din nila yung destinations nila. Alam din nila, pero makikita ninyo, no? Alam nila yung power ng Panginoon. Na kapag sila pinalayas, lalayas sila. Pero hindi nagawa ng Panginoon yung bisita. At saka sa mga principalities. Kasi iba ang approach sa kanila. Para sila ma-destroy sa kamatayan lang ng Panginoon. Hindi natin naiintindihan yan. Ngayon, naunawaan natin. Masahin ko na lang ito, dito tayo natatapos. Why? God commanded Israel not to learn the ways of the nations around them because all their ways and life are abominable before the holy God of Israel. Their worship before their idols, Asherah pole, teraphim, carved images, which are not God. Their sacrifices to their gods are sacrifices to demons. They even sacrifice their sons and daughters to their God. They inquire to the realm of the spirit, which they called gods by the priestess, medium, wizard, necromancer, diviners, enchanters, magician, sorcerers, witches, fortune tellers. The way of life of the people who worship and serve other gods are all unrighteous and abominable before the Lord.
That is why God, that is why God sanctified them, His people, in order for them to serve the living God. Diyan yung maunawaan. Hindi kagad nakapagsilbi sila Aaron at yung mga priest hanggat hindi sila ino-ordain na buhusan ng oil para linisin sila. Hmm. Even Isaiah. Sabi ni Isaiah, ako ay habag-habagan niya ako, nakita ko ang kaluwalhatian ng Diyos. Ako ay isang taong marumi ang aking bibig. Nakatira ako sa mga taong magdudumi ang mga bibig. Anong ginawa ng Panginoon? Lumipad yung isang anghel, kumuha ng baga doon sa altar ng Diyos at idinit sa bibig ni Isaiah. Sinabi, malinis ka na. Kailangan pang linisin. Ito niyo? So that is why God sanctified His people in order for them to serve the living God. All things pertaining to the worship of idols, inquiring and consulting the Spirit in any way, and their practices are all darkness and in the scope of the power of death, which the Lord hates. People worship and serve their God, do all what their God commanded. Nabigay ko na example sa inyo. Example, Muslim, killing their enemy while declaring the name of their God. Look at the God of Hindus. What make their God to the people will be seen in their life, manner, and appearances. Makita niyo yung appearance ng mga Hindu guru? May mga powder sila, iba't ibang kulay na inaano nila sa mukha nila ganyan, no? Ha? Kung ano postura pa. Kaya nga makikita niyo sa Bible, natapos na ako, kaya nga makikita niyo sa Bible, even sa Old Testament, nangahamon ng Diyos. Sa panahon ng mga Israelita, nangahamon ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga Israelite, sa mga tao, di ba? For the Lord will vindicate His people and have compassion on His servant when He sees that their power is gone and there is none remaining bond or free. Then He will say, the Lord will say, where is the God? Where is their God? The rock which they took refuge. So, saan na yan? Hinahamon ko na mga Diyos niyo, sabi ng Panginoon. Katulad ng paghamon ng Panginoon sa Diyos ng Israel, ay ng Egypt. Saan yung mga Diyos niyo? Binabagsakan ko na kayo ng katakot-takot na mga plate. Ha? Di ba? Sabi nga sa inyo, isa sa mga Diyos na kinondem ng Panginoon ay yung Diyos ng liwanag. O pinagsakan sila ng kadiliman, ilang araw yon. Asan ang Diyos niyo para magpaliwanag sa inyo? Wala. Doon, pinamumukha kasi ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit hindi makapalag yung mga fallen angels na yun? Ha? Kasi hindi naman talaga sila tunay na Diyos. Alam nila yun. Hindi sila tunay na Diyos. Kaya sinabi na ng Panginoon, there is none, although Diyos kayo, pero there is none like me. I am a holy God. There is none like me. Kaya, hinahatulan ng Diyos. Even ang tao kapag nagsasabi, isa na sa nagsabi diyan, ayan, si Herod. Nakita niyo si Herod? On the appointed day, dito muna tayo kay sa Ezekiel. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, pumunta ka sa prince ng Tyre. Son of man, say to the prince of Tyre, thus say the Lord God. Ito, in-inspire yung Prince of Tyre. Because your heart is proud and you have said, I am God. You know? May mga tao nagsasabi na sila ay Diyos. I sit in the seat of gods in the heart of the seas. Yet you are but a man and no God, though you make your heart like the heart of God. Because you say, therefore, thus saith the Lord God, because you make your heart like a heart of God. Therefore, behold, I will bring foreigners upon you, the most ruthless nations. They will draw their sword against the beauty of your wisdom and defile your splendor. They shall
shut down, they shall thrust you down into the pit, and you shall die the death of a slain in the heart of the seas. Will you, will you still say, I am God, in the presence of those who kill you? Though you are but a man and no God, in the hands of those who slay you, you shall die the death of the uncircumcised by the hand of the foreigners, for I have spoken, declares the Lord. Nung nagpataas na yung prinsipe ng Tyre, sinabi niya, ako ay Diyos, hinatulan na siya ng Diyos. Kasi, kaya talagang direkta sinahatulan sila ng Diyos. Una, may power sila kasi mga prinsipe sila eh. At yung mga tao naniniwala sa kanila. Yun ang hateful sa Diyos. No? Katulad din kay Herod. Sabi sa Acts chapter 21, on the appointed day, Herod put his royal robes. Herod Agrippa II na to. Tatlo kasi yan. The Great, Agrippa I, and Agrippa II. Sabi riyan, on the appointed day, Herod put on his royal robe, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. Matapos siya magsalita, and the people shouting, nagandahan ng mga tao, the voice of God, and not of a man. Oh, salita ng Diyos. Tinaas na siya na bilang Diyos. Sabi ng Bible, immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give glory to God. He was eaten by worms and breathed his last. So, nakita niya? Bakit hinahatulan ka agad ng Diyos? Kasi sinabi nga ng Panginoon, wala akong katulad. Pagsasabihin ng Diyos ka. Even yung fallen angels, although inaccept ng Diyos na sila ay Diyos, pero nung sila ay nagpaka-Diyos at mali na ang ginagawa nila, sinabihan ng Diyos sila, you will die, although you will die like a man, you will die like a prince. Sinabihan ng Panginoon yung mga angels na yon. Kaya alam ng mga apostles, ano meaning ng Diyos? Kasi nung nangaral si Apostol Pablo sa nakapagpagaling sila dyan, nagtakbuhan yung mga tao, sabi nila, bumaba na ang Diyos sa amin. At pinangalanan nila si Barnabas na Zeus, si Paul, Hermes. Yung bag ninyo, yan galing yan. Si Hermes yan, Diyos ng ano yan, ng mga Lycaonian. Anong ginawa nila, Pablo? Inunit nila yung damit nila dahil hindi nila pwedeng agawin ang kalwalatian ng Diyos. Kasi very selos ang Diyos niya pag inaangkin mo na Diyos ka, hindi ka naman katulad niya. Whether you are an angel or whether you are a man. Kaya, nabanggit ko na rin kanina pero ipafinalize ko na lang. Bakit sinasabi ng Panginoon na why holy, holy, holy is the Lord God Almighty? Because of the other gods. Dahil sa ibang Diyos. Talagang sinasabi ng Panginoon, hindi ako katulad ng mga Diyos na yan. May Diyos talaga. Naging Diyos ng mga bansa, ng mga fallen angels and even demons. Naging Diyos yun. Pero tingnan mo naman ang naging practice at ipinapagawaan ng mga Diyos na yan sa kanilang mga bayan at sa kanilang mga tao. God is holy, righteous, and true, faithful, abounding in love and mercy. His work is perfect, all His ways are just. A good God, forgiving the iniquity of those who fear Him. He is an amazing God, a God of wonders and miracles. He is an all-knowing. He is a God of creation. He is none like Him. His love is steadfast, full of compassion. He is an eternal God, slow anger, and He is a gracious God. Other God, alam niya, kasi ano yung resulta sa mga tao nila. Pinapatay nila yung mga tao nila. He is unrighteous, unholy, deceiver, murderer. Ano sinabi ng Panginoon dun sa mga kababayan niya sa John chapter 8? Ang tatay niyo ay ang diablo. Siya ay mamamatay tao nung una pa. Walang katotohanan sa kanya. Ayun yun. Unholy, deceiver, murderer, hateful, destroyer, God of death, full of lust, full of wickedness, abominable, unclean, lover of pleasure. He is a God of wealth. He is the source of all diseases, sickness, and infirmity.
He is the God of darkness, full of malice and rebellion. He is unjust, full of lies and deception. He is unfaithful. He is proud, boastful, arrogant, and rude, and so many things. Diyan hinihiwalay ng Diyos yan. So nagsasabi na Diyos ka, pero lahat ng karakter mo, hindi ka katulad ko. At huwag kang papantay sa akin. Huwag mo akong gayahin. Ha? Kinukuha mo pa yung pagsamba. Ng pagsamba ay para sa akin lang. Kaya God is so jealous. Kaya dyan natin maunawaan bakit araw at gabi sa langit sinasabi, Holy, Holy, Holy. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Maluwalatihin ka sa hapon na ito, Panginoon, for a wonderful word and knowledge na binigay mo sa amin tungkol sa kabanalan mo, Panginoon, dahil naunawaan na namin ngayon talagang, meron pala talagang ibang Diyos. At ang Diyos na yan ay makikita sa lahat ng mga bansa ng unang panahon, iba-ibang mga Diyos, at iba-iba rin ang pinagagawa nila sa kanilang bayan. Hanggang ngayon, Panginoon, buhay pa rin yan na siya nagbabantay. Pero ang pinaka-masarap at pinaka-mainam na marinig namin sa kamatayan ng aming Panginoon sa Kristo ay sinabi ng salita ni Apostol Pablo ay dinisarm mo na, inalisan mo na sila, Panginoon, ng mga kapangyarihan. Natalo mo na sila, Panginoon. Kaya ikaw ang Diyos ng katagumpayan at inaantay mo na lang, Panginoon, ang lahat na kaaway mo ay mailagay sa ilalim ng iyong paa. Salamat, Ama, sapagkat kami ay may kasiguruhan at may kaligtasan sa iyo. Purihin at takilain ka, Ama, in Jesus' mighty name. Amen. And Amen.